Sa isang baryo, 2 araw bago magdesperas ng Pasko, si Owens ay pumunta sa tahanan ng kanyang iniibig upang ipahayag ang kanyang pagmamahal kay Mika sa tradisyonal na paraan ng paghaharana. Ano talaga? Nandito na ako sa kanila. Kinakabahan ako. Pero, mapapakita ko na sa kanya yung totoo kong intensyon. Hindi lang sa kanya, pati sa pamilya niya. Ganito pa ito, nakakaba pala to. O anak, kamusta ang school? Okay lang naman po, pero kinakabahan po ako eh. Ganito rin. Parang may nakakalala sa labas. Sino kaya yun? Magkasama habang buhay. Huwag matakot, ito'y tunay. Sana'y maibigan mo itong kantang nasulat ko. Dala mong saya ay tunay. Salamat sa hatid mong kulay. Oh, mahal kita. Handa kong isigaw sa mundo na mahal kita langga. Oh, ikaw lang talaga. Masayang bumaba si Mika kasama ang kanyang mga magulang upang maipakilala na niya ang kanyang manliligaw. Aba, may marunong pa palang manligaw sa panahon ngayon. Talagang seryoso ka ba dito sa bunso natin? Ma, pa, si Owens nga po pala. Manili. Ang ganda ng kanta mo kanina. Halika, pupasok ka sa bahay. At nang matapos ang kanyang paghaharana, malugod siyang tinanggap ng mga magulang ni Mika sa loob ng kanilang tahanan at simula noon ay sila ay naging magkasintahan. Hindi rin nagtagal, sila ay kinasal at nagkaroon ng 3 anak na babae. Sa besperas ng Pasko, inanyayahan ni na Owens at Mika ang kanilang mga magulang upang ipagdiwang ito kasama sila at ang kanilang mga anak. O ma, pasok po kayo. Ano po? Buti po nakarating po kayo agad. Di ba po traffic ngayon eh? Alam niyo na, magpapasko kasi. Yun nga eh, magbukit, umalis kami na maaga, hindi kami naabutan na maaga traffic ko. Oo, nga nakasabay pa namin sila Marian para punta rito. Ah, ganun ba? Sige, wait lang po tayo mamata. Mga anak, magmano muna kayo sa lolo't lola niyo. Uy, kay lalaki na pala na baka ako. Mano po. God bless. Ano po? Magpahinga po muna kayo, kaya mahaba ng biyahe ninyo. Dito po kayo. Habang nagpapahinga ang kanilang mga lolo at lola, ay napag-isipan ni Joey na magwalis at napansin ito ng kanyang lola Joey. Naku, Apo, huwag ka magwalis ngayon, lalabas ang swerte. Pasensya na ho, Lola, pero baka hindi rin po yan totoo. Naku anak, maniwala ka na lang sa mga lolo't lola mo, lalo na sa sinabi ng lola mo. Hindi mo na naman mawala sa atin kung susundin natin yung mga pamahiin na yun, di ba? Yeah. Oh, ibaba mo na yung walis dyan. Dito ka na sa tabi ko, manunod pa tayo, Okay di ba? po pa. At sila lahat ay naupo na lamang sa sala at nagpahinga. Bago ang Pasko, sila ay naghahanda na para sa selebrasyon. Mayroon namang sariling gawain ang panganay at bunso na kasama ni Mika sa kusina. Yung pinapabili niyong prutas. Maraming salamat, nak. Pakilagay na lang sa lamesa. Ma, asan na ba yung pambalot natin? Kailangan ko na balutan yung mga regalo doon. Ay, oo nga pala. Nasa plastic, pakikuha na lang. Dapat meron ako regalo dyan, ha? Siyempre meron. Ma, andito na pala. Tikman mo muna. Hindi nga maikakaila na ngayon pa lang ay mainit na ang hatid ng Pasko sa kanilang pamilya.
Kalaunay, nagtipon-tipon na ang pamilya upang salubungin ang Pasko. Halina kayo. Sila ulo. Hindi na kami kasapit. Ano ba to? Sabay-sabay tayo, maligayang Pasko! 1, 2, 3! Maligayang Pasko! Isa tayo ng Diyos sa pag-ibig, may iisang puso at iisang tinig. Forever, forever, family is forever. Forever, forever, family is forever. Maingay at masaya ang pagdiriwang na kanilang ginawa. Na tila bang hindi talaga sila nalalapitan ng mga masasamang espiritu dahil sa kanilang enerhiya.